Ang katungkulan o kapangyarihan hindi dapat maging dahilan para maging sigat, mayabang. Huwag nyo nang gayahin itong kolokoy na inireklamo sa inyong lingkod. Sinibak na bilang pulis pero hari-harian pa rin kung umasta sa kanilang lugar. Hindi umobra yan sa atin. Sapol na sapol sa cellphone video ang pananakit ng dating pulis na si Emerson Santillan sa Bagong Silang, Caloocan City. Maya-maya pa, umamba na naman ang dating despo na mga hampas at naghamon pa ng suntukan. Aba, hari-harian talaga. Duguan ang isa sa mga nakaaway ni Santillan na si Noel Baruelo. Muna yung tao na yan eh. Sumbong niya sa atin. Nananahimik lang sila nang gitgitin ng ex-pulis ang kanyang minor de edad na anak gamit ang tricycle. Hindi nga po namin alam kung ano yung problema niya, bakit niya po kami ginugulo. Gumagawa lang po yung bike yung anak ko sa aming tapat ng pintuan. Okay. Ngayon sinagasaan niya po yun. Dahil sa nangyari sa anak, kinumpranta raw ni Noel si Emerson. Dito na siya simulang bugbugin at sumunod na mga eksenang nakuna ng video. Pero si Santillan, pagkatapos ng insidente, agad na umiskapo. Hindi ba inaresto yung pulis? Hindi po. Yung dating pulis? Katunayan, tumakas na muna yung tao na yan eh. Tumakas. Pangyayari na yan eh. Okay. Muwi na siya, kinabukasan na po ng umaga. Okay. So nung alam na alam niya ginagawa niya. Kasi pulis kasi siya dati. So tumakas siya at hindi na siya ma-aresto ng mga pulis. Bumalik siya after 24 hours. Hindi na siya pwedeng arestuin dahil lampas na sa tinatawag na reglementary period. Opo, tama po yun. Mautak nga itong kolokoy na ito. Kwento ng Caloocan PNP. Sinibak sa serbisyo si Santillan dahil sa kasong extortion. Hindi siya nakahuli sila ng related sa illegal drugs. Okay. Tapos yung huli yata nila, sir, hindi agad nila na-i-inquest. Tapos yung pamilya, nahingan yata ng pera. Hold up. Parang ganun, sir, yata ang nangyari dati. At hindi lang siga itong si Santillan, scammer din pala siya. Kwento sa atin ang purok leader nila, di na raw mabilang ang blatter laban sa dating pulis dahil sa mga naloloko ng kanyang online dress shop. So, hanggang blatter lang po ang nangyari, blatter ng blatter lang, wala nangyari sa reklamo. Actually, sir, ina-advise po namin sila na mag-direct filing po. Okay. Para sila ng Nasusunod naman po yung pagpapile nila sa korte. Yung iba po kasi, sir, karamihan po kasi iba nagreklamo tungkol sa mga ganyan, sa online business nila, mga malalayong lugar, sir, So Bicol, ganyan. Okay, nawawalang gana kasi malayo at abala lang. Siguro, sir, hindi na bumabalik Kahit hindi rehistrado, mananagot pa rin sa kanyang mga kalokohan sa online selling si Santillan. Ano po yung pwedeng gawin ng DTI? Kaso po talaga, sa mediation, pwede silang tumanggi, pwedeng tumanggi ang negosyo, maaaring hindi tayo makapag-resolve, pero a-accept po yan as formal charge sa adjudication division na magiging full-blown case po. Kasamang reporter ng Rapid Tulfo in Action, tututukan ng DTI at Business Permit and Licensing Office ng Caloocan ang panggugoyo ni Santillan para matigil ng kanyang pang-i-scam na negosyo. At para mas mabigyan ng leksyon, inakyat na rin natin sa hepe ng Caloocan PNP ang paghari-harian ng dating pulis para siya'y maputulan ng sungay, pangil at buntot. Sir Noel. Okay. Marami na tayong hawak na bala laban sa kanya. Bala ng kanyon po ito. Ang hawak natin laban sa kanya. Alam na natin paano siya ipitin. Pero ang unang-unang gawin na po natin, mamaya tatawagan po natin yung Chief of Police. Wala na pong oras. Yung Chief of Police na po ang mag-make sure, matitigil na po yung kanyang kabalastugan. And then, yung susunod po, sir, pwede natin siyang patungan ng kaso, ng patong-patong na kaso.